أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayong araw po ang ating pag-usapan ay isa po sa mahalagang bagay na dapat malaman ng bawat Muslim. Dahil ito ay isa sa mga nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang gumawa sa bagay na ito ay isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nasa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-usapan natin ngayong araw ay patungkol po sa riba o yung patubo. Halimbawa po, sa panahon natin ngayon ay mas kilala sa tawag na 5-6. Ibig sabihin, kapag umutang ka ng 5,000 ay babayaran mo ng 6,000. At maraming klase ito. Halimbawa sa pag-utang sa bangko, utang tayo ng 100,000 at pagkatapos babayaran natin sa loob ng dalawang taon na ito ay magiging 120 or 130, 140,000, 50,000. Yan ay mga halimbawa. Ganun din yung pagpapautang. Halimbawa sa mga kasama sa trabaho, utang ka ng 5,000, babayaran mo ng sa sunod na buwan ng kung 6,000 ay 7,000, 8,000. Ibig sabihin, mayroong sobra, mayroong tinatawag na mayroong patubo. So yan po ay pinagbabawal sa relihiyong Islam. Bagkus ang relihiyong Islam ay pinag-utos niya ang pagtulong sa kapwa. Kaya nga po, isa po sa mga turo sa atin ng Islam ay kapag magpapautang tayo, ay meron tayo napakalaking gantimpala. Na ang gantimpala na nabanggit sa hadith ay kapag nagpautang tayo sa ating kapatid ay tinatawag na para tayong nagbibigay ng sadaka sa araw-araw tulad ng ibinigay natin doon sa ibig sabihin yung tinulungan natin. So ang riba ay isa po sa pinakadelikadong gawain. Ito ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming mga dahilan. At ang pinakauna na dahilan dito ay ito ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah sa Banal Quran, wa harrama riba, at ipinagbawal ang riba, yung patubo. Dahil dito, sino man ang gumawa ng riba ay ito ay tinatawag na pagsuway kay Allah at saka sa kanyang propeta. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala Suratun Nur, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Na ito ay sinabi ng Allah na falyahdharil ladina yukhalifun. Mag-ingat sila, mag-ingat. Ito nabigay ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala na itong silang mga sinusway nila ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila dahil sa kanilang paglabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbawal ito, pero ginawa ito ng mga tao, tunay na sila ay bibigyan ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tusibahum fitna o yusibahum adabun alim. Ito ay fitna, ibig sabihin pagsubok dito sa mundo, o kaya ay parusa sa araw ng paghukom. So yung pagtanggi o yung tinatawag na ibig sabihin, alam natin na ito ay haram, alam natin na ito ay pinagbawal, pero ginagawa ito ng tao, ito ay pagtanggi sa ipinagbawal ng Allah at sa kanyang propeta. So ito ay napakalaking kasalanan sa relihiyong Islam. Pangalawa, ay ito ay isa sa mga dahilan na hindi tatanggapin ang kawang-gawa ng isang tao. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyib la yuqbalu illa tayyiba. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay malinis, siya ay mabuti, at ang tanging tinatanggap niya ay ang mabuti at malinis. Kaya ang sino mang gumagawa ng riba ay hindi tatanggapin sa kanyang pagbibigay niya ng kanyang sadaka kung ito ay mula sa riba. Sayang ang binibigay ng tao na sadaka kung ito ay tinatawag na hindi rin tatanggapin ng Allah dahil sa ito ay mula sa haram, dahil ito ay mula sa riba. Kabilang din sa panganib ng tinatawag na riba ay dahilan upang hindi tanggapin ang ating panalangin. Ang taong gumagawa ng riba ay kabilang sa mga parusa sa kanya ay hindi tatanggapin ang kanyang mga panalangin. Isa sa mga nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki ang siyang naglalakbay at siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
na mayroong isang lalaki naglalakbay at kanyang tinaas ang kanyang kamay sa langit, siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dito sinabi sa hadith, ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang damit ay haram, ang kanyang tinatawag na kinakain ay haram. Paano tatanggapin sa kanyang panalangin? So, ibig sabihin malinaw na sinabi ng propeta na hindi tatanggapin ang kanyang panalangin. Kaya po, kabilang din sa mga panganib ng tinatawag ng gawaing riba ay ito yung tinatawag na mawawala yung baraka, yung biyaya ng ating kayamanan. Kaya makikita natin, ang taong gumagawa ng riba, ano mang klase ito? Ito yung kumakain ng haram, ginagamit sa business niya itong riba, o business niya talaga ay riba, wala pong baraka ang kanyang kayamanan. Maaring isang pangyayari lamang maubos ang kanyang kayamanan. At kayo po mismo nakakaalam sa bagay na yan. Marami po sa mga kapatid natin, halimbawa, kapag dumating ang oras ng pasukan o yung mga oras ng magbebenta sila ng mga halimbawa, December, sila ay mangungutang ng 5-6. Sila ay kikita. Pero pagkaraan ng kanilang tinatawag na pagkatapos ng kanilang pagtitinda, makikita mo walang biyaya ang kanilang tinatawag na kayamanan na kinita doon dahil ito ay mula sa riba. So yan ay malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, Suratul Baqarah, yamhaqullahu riba at wa yurbis sadaqat, ay tunay na sisirain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na riba, yung kayamanan na mula sa riba. Ito ay sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Baqarah. At kabilang din sa mga panganib ng riba ay ito ay kabilang sa mubiqat. Ang ibig sabihin ng mubiqat, ito yung kabilang sa pinakamalaking kasalanan sa relihiyong Islam. Subhanallah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab' al-mubiqat. Layuan nyo, iwan nyo, huwag nyo lapitan, huwag niyong gagawin itong pitong tinatawag na mubiqat, itong malalaking kasalanan. Binanggit dito yung shirk, pagtatambal kay Allah, at kabilang sa binanggit dito ay yung riba. Ibig sabihin yung patubo na gawain. So ito ay kabilang sa mga mubiqat, malalaking kasalanan sa Islam. At subhanallah, ang malaking kasalanan sa Islam kailangan ay iwan natin. Hindi natin basta-basta ito ginagawa ng isang mananampalataya, dahil maaaring parusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo kapag hindi na iniwan ang bagay na ito. Isa sa mga nabanggit rin sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng aking umma ay makakapasok sa paraiso illa man aba. Sabi ng mga sahaba, sino maliban sa silang tumanggi? Sabi ng mga sahaba, sino itong mga tumanggi propeta ng Allah? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, sino man ang sumunod sa akin, ay sila yung tinatawag na papasok sa paraiso. At sino man ang sumuway sa akin mga utos, ay sila yung tinatawag na tinanggi nila, sila yung ayaw nila. Okay? So yan ay isa sa mga dahilan ng tinatawag na mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, at hindi pagpasok sa paraiso kundi paparusahan ang mga tao na gumawa nito. Hindi natin alam kung kailan lalabas ang tao sa paraiso, pero ang pinaka mahalaga dito ay ito ay malaking kasalanan sa Islam na dapat iwanan ng isang mananampalataya. Kabilang din sa mga panganib na dala ng riba ay ito ay pagpapahintulot sa tinatawag na parang sinasabi mo, hinahamon mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng gera o labanan. Ay makikita natin sinabi ng Allah, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Suratul Baqarah. Kapag hindi niyo iniwan ang gawain na riba, yan ipinagbawal ng Allah, ay para niyong sinabi, para niyong hinamon ang na makipaggera kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta. Subhanallah, napakalaking kasalanan ito. At ang pinakahuli na ito ay makikita natin na isa sa mga hadith na kung saan dapat palagi nating inaalala sa mga tao, may mga kamag-anak, may mga kaibigan, may mga kakilala, i-share po natin ito sa kanila para maiwasan natin ang gawaing riba. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu wa shahiduhu wa hum sawa. Makikita natin dito ay isinumpa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam akilur riba, yung kumakain ng riba. Wa mukiluhu, ibig sabihin yung tinatawag na nagpapalaganap, yung naghahanap, yung agent kasama doon. Wakatibuhu, yung sumusulat, at saka yung wasyahidayhi, yung saksi doon sa tinatawag na kumuha ng riba.
Ibig sabihin, yung may-ari ng kayamanan, yung kumuha, yung naging tulay nila, yung sumulat, yung saksi, sabi dito, hum sawa, sila ay parihas sa kasalanan dahil sila ay nagtulungan sa tinatawag na gawain na masama. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Balang Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kayo ay magtulungan tungo sa pagkatakot at kabutihan, at huwag kayo magtulungan tungo sa tinatawag na mga paggawa ng mga kasalanan. Kaya narapat po sa isang mananampalataya na palagi nang pinapaalalahanan ng kanyang sarili, ang kanyang mga kamag-anak, ang sino mang kakilala niya sa mga gawain na ito. Tayo, ang obligasyon natin ay magpaalala. Dahil kung alam natin ang parusa na ito, sa dami-dami ng binanggit natin, kahit sapat na itong pinakahuling hadith na binanggit natin, isinumpa ng propeta ang gumagawa ng riba, kumukuha ng riba. So, subhanallah, ibig sabihin ito, napakalaking kasalanan ito sa Islam, at tunay na mga makikita natin, lahat ng gumawa ng riba, tanungin nyo, karamihan sa kanila nakita nyo, ay wala pong baraka, wala pong biyaya, kundi ito ay pinapawalang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kayamanan na mula sa riba. Kaya tayo po ay nagpapayuhan dahil sinabi ng Allah sa Balang Quran na magpaalala ka, Muhammad, dahil tunay ng pagpapaalala ay makakapagbigay ng kabutihan sa mga mananampalataya. Hanggang dito lamang po ang ating payo sa araw na ito. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa lahat po ng may katanungan sa inyo, pwede po kayo mag-message, at ako po muli ang nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.